Shoutout sa'yo, Jomar de Guzman. Ito na nga yung part 2. Napaka-supportive ng kaibigan ko na yan. Kada mag-upload ako, isi-share niya kabod. Kaya pre, ito na yung part 2. Dito nga guys, umulit tayo. Kasi yung una kong gawa, palpak. Sabi ko naman sa inyo, mahirap talaga to. Pero para sa akin lang ha, ewan ko sa iba. Kasi yung iba baka may experience, kaya kayang-kaya nila to. Pero ako, nahihirapan pa. Since first time ko gumawa nito, sipag at tiyaga lang ang aking baon, pero sa experience, walang-wala ako. Sa part nga na to, ginugunting ko na yung natirang plastic doon sa may sticker para makapagsimula na tayo dahil susukatin ko yung sticker doon sa may mismong visor. Nanood muna ako ng YouTube niyan at meron ako natuklasan. Dapat pala lalagyan mo muna ng sabon bago mo i-apply yung sticker para dumulas at madaling palabasin yung mga bubbles. Sa part nga na to, nag-apply na ako ng sabon. As you can see, yung ginamit ko nga pala dyan, dishwashing liquid. Ganun kasi nakita ko doon sa pinanood kong video. Kaya ito, ina-apply ko lang. Tignan natin kung magwo-work talaga to. Sana nga mag-work para hindi na tayo mapagastos. Kasi medyo masakit din talaga sa bulsa pag paulit-ulit nagkamali. Kaya nga dito, pinaperfect ko na talaga yan. Ang goal natin para sa araw na to ay matapos na nga to para hindi na tayo bumili ng sticker ulit. Kung papalpak pa nga to ulit, visor na lang talaga yung bibilin ko para hindi na ako magpaulit-ulit. Mas lumalaki yung gastos ko habang tumatagal. Minsan nga, napapaisip ako, visor na lang sana yung binili ko para hindi na ako naghihirap ng ganito. Pero okay lang yan mga guys, kasi lahat naman talaga ng bagay, pinaghihirapan. Kung hindi mo paghihirapan, hindi mo makukuha. Kaya kung gusto kang may ma-achieve sa buhay, kailangan mo magsipag. Samahan mo na rin ang pagtsatsaga. Kasi kung masipag ka lang at mainipin ka naman, hindi ka rin magtatagumpay. Alam niyo kung bakit? Kasi na-experience ko yan. Hindi dahil masipag ako, dahil tamad ako. Pero ganun pa man, may pangarap ako. Kaya mga guys, kung walang-wala ka man ngayon, huwag kang malungkot. Kasi hindi habang buhay, nariyan ka. Sabi nga sa Bible, Isaiah 60 verse 22, when the time is right, God will make it happen. Kaya mga guys, balik na tayo sa topic natin. Masyado nang lumalalim yung mga pinag-uusapan natin. Sa part nga na to, naipakat ko na yung sticker. Medyo kabado pa nga ako dyan mga guys. Baka magkamali na naman tayo. Desidido na nga ako bumili ng tinted visor dyan. Pero dahil nagtitipid ako, pinilit ko. At nagtry ako. Kasi wala namang mawawala. Mawawala lang yung pera ko. Pero okay lang yan. Sabi nga nila, yung pera, bumabalik yan. Pero ba't yun sa akin, hindi na bumalik. Sa part nga na to, gumamit na ako ng fire gun para malapat na. Napansin ko lang dito mga guys, nung nilagyan ko siya ng dishwashing liquid, hindi siya masyadong nasusunog. Siguro dahil basa yung ilalim. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko dyan kasi nakikitaan ko ng potensyal. Parang tumituno-tuno na yung gawa ko. Hindi katulad dun sa una nating gawa. Kasi mga guys, kung napanood niyo yung unang video ko, yung unang gawa ko, parang kinalaig ng manok. Imbes na maging astig, naging pang junk shop. Kaya ngayon, ginagawa ko na talaga ng paraan para ma-perfect na to. Kasi hindi lang nauubos yung pera ko, nauubos na rin yung pasensya ko. Sa part nga na to guys, medyo nakikita ko na ng potential yung gawa ko. Medyo tumitino na. Unlike dun sa una nating gawa, parang kinalahig talaga ng manok. Ginamitan ko na nga ng ID para pumantay yung pagkalapat. Kasi nung una, kinakamay-kamay ko lang. Kaso baka mapanis. Nailapat ko na nga ng maayos dyan. Kaya ang next step na gagawin natin, ikakat na natin yung mga edges para ma-finish na. Sa pagkakat ng edges nito, kailangan nga maingat ka kasi isang pagkakamali mo lang, dudulas ito at magiging sanhi ng pagkasira. Hindi lang pagkasira kasi baka masugatan ka din. Sobrang nipis lang ng cutter. Kaya madikit lang to sa balat mo, siguradong sugat ka na. Kaya mga guys, kung gagamit kayo ng cutter, mag-iingat kayo. At saka kung may gloves kayo, gamitin nyo na rin. Huwag nyo akong gayahin. Para lang to sa mga expert na kupal. Fast forward tayo mga guys. Nandito na nga ako sa last part. Kaya binabaklas ko na yung pinaka-plastic niya para makita na nga natin yung pinaka-final look niya. Sobrang excited na ako makita yung pinaka-final look niya dyan mga guys. Kasi sobrang hirap ko din talagang ginawa yan.
ilang beses ako nagkamali, at ilang beses akong umulit. Pero sa mga pagkakamali ko na yon, doon ako natuto. Sabi nga nila, kung hindi ka magkakamali, hindi ka matututo. Kaya guys, okay lang na magkamali. At least doon sa mga pagkakamali mo, may mga bagong bagay kang natututunan. Remember guys, nagiging mali lang ang isang mali kung daragdagan mo pa ng isa pang pagkakamali. Fast forward guys, balik na tayo sa topic natin. Ito na nga, kung nakikita nyo, napakalayo na niyan kaysa sa gawa ko nung unang video. Kaya naman mga guys, salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na to, follow, like at share lang, sapat na.